magandang araw! Kamusta na kayo? Ako si Ate Pia, ang inyong kaibigang Art Angel. Samahan niyo ulit ako sa ating mga kakaiba at kapanapanabik na art adventures. Earth Day Special ang palabas namin ngayon, kaya nga nandito kami sa parke para mas malapit naman sa nature. Alam niyo ba, yung iba't ibang tao may iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng Earth Day. Yung iba, nagpupulot ng basura. Yung iba naman, naglilinis ng ilog. At yung iba, nagtatanim ng puno. Pero dito sa Art Angel, ang gagawin natin, mga art projects na talaga namang earth-friendly para hindi nakakasira sa ating kapaligiran. Samahan niyo ako, ha? Napakalungkot nyo naman. Ate Pia, malapit na po ang birthday ng kaibigan po namin, pero po kulang po ang pera namin para may pangbili ng regalo. Naku, ganun ba? Inipon po namin yung mga lumang dyaryo, kaya lang po kulang. Teka, mga lumang dyaryo? Alam ko na. Ano po yun? Hindi nyo kailangan bumili ng regalo. Gumawa na lang kayo ng regalo. Regalo? Oo, ang gawin natin, paper mache na lang. Paper mache? Ano po yun? Magpapatulong tayo dun sa kaibigan ko, si Kuya Jason. Marunong kasi siya eh. Okay lang? Opo. Sige, tara. O tara, kuha kayo ng dyaryo. Tapos pitahan na natin ng Ay, Jason! ano, Pia? Kamusta na? Mabuti. Ayan, Jason, kasi kasama ko yung mga kaibigan ko, si Francesca at si Francine. Hello, Francesca. Hello, Francine. Tinatanong kasi nila kung anong pwede nilang gawin project sa paper mache kasi gusto nilang gumawa ng yung mga pangregalo para sa kaibigan nila. Oo. Meron ka pang... Pwede tayong gumawa ng pencil holder. Yan, pencil holder. Okay lang sa'yo, yun? Ayan, sige, tara, sama tayo. Okay, tara. So ngayon, umpisahan na natin ang ating paper mache pencil holder. So, Jason, ano ba yung mga materyales na kailangan natin? Okay, Pia, ito yung mga gagamitin natin, mga bata. Masking tape, mga brush, mga paper plate, tubig, gaw-gaw, acrylic, gunting, tissue paper, mga napulot nating mga sanga, dyaryo, dental pen, sa kalumang lalagyan ng ice cream o kaya ng noodles at saka cardboard. Okay, so una natin gagawin, kunin natin yung cardboard tapos mag-drawing tayo ng bilog. Ito yung magiging flower o bulaklak natin. Kayo, anong gusto nyo? Dalawang bulaklak o isa lang? Babad natin ngayon yung tissue. Kasi ito yung magiging nasa gitna. Okay. Para may nakatumbok dun sa ating bulaklak. Ilubog muna sa tubig ang tissue paper. Pagkatapos, ilubog naman ito sa gawgaw na pandikit at saka ihulma o imold ito sa gitnang bahagi ng bulaklak. Okay, ang susunod na gagawin natin, baliktarin natin yung inikit nating tissue. Ayan, nakabalik na. Okay. Tapos, kunin natin yung sanga. Patong natin siya dito. Tapos, kuha tayo ng masking tape. Tapos, yun, dikit natin siya. Idikit ng mabuti ang sanga sa karton na bulaklak para siguradong hindi ito matatanggal. Ito, kailangan magtulungan tayo dito.
Lagay natin yung sanga, ipatong natin siya dito. Okay, sige. Tumbler. Umpisahan natin yung sa'yo, Tapos, Francine. ididikit na natin siya. Idikit naman ng masking tape ang kabilang dulo ng sanga sa lumang baso o lalagyan ng ice cream. Ayan, halos buo na ang ating pencil holder. Siyempre, ang bulaklak, di ba meron yung mga dahon. Oo, so gagawa tayo ng Gagawa dahon. ngayon tayo ng dahon. Malaki? Gupitin natin yung... Kasi medyo nakalabas to eh. Para makagawa ng base o patungan ng pencil holder, kumuha naman ng paper plate o natirang karton at gumupit ng bilog. Idikit ito sa ilalim ng baso at siguraduhin hindi ito matatanggal, ha? Yan. Madali lang naman, di ba? Kumuha uli ng tissue na inilubog sa gawgaw na pandikit. Ihulma o i-mold ito sa base. Pwedeng gumawa ng iba't ibang hugis dito tulad ng mga halaman at bundok. Jason, kung wala tayong tissue, meron ba tayong ibang pwedeng magamit na alternatibo? Siguro, pwede rin dyaryo. Dyaryo? Kasi pareho naman din silang gawa sa papel. Basta yung makaka-absorb ng tubig. Oo. Susunod natin gagawin, kuha tayo ng lumang dyaryo. Okay. Tapos, punit-punitin natin siya ng mga ganito kaliit o pwedeng mas maliit pa. Tapos, ikakalat lang natin siya. Ididikit lang natin siya dito. So yung mga parte na walang tissue, yun lang ang Yung sa likod naman, ito, tatakpan din natin siya. Pagkatapos na natin magdikit ng mga dyaryo, iwan lang natin siya sa labas maghapon para matuyo. Okay. Pagkatapos niya na matuyo, pwede na natin siyang pinturahan. Okay. So mga ilang oras kaya yung hihintay natin bago siya talagang matuyo? Siguro kahit iwan natin siya maghapon, mga 3 o 4 na oras. Okay. Pwede na yun. Sige. Pwede na natin siyang simulan. Ngayon, pag natapos na siyang patuyuin, yung pinagdikitan natin ng go-go at dyaryo, pwede na natin siyang pinturahan ng puti. Na acrylic. Mabilis naman matuyo yung acrylic, water-based yan. Wala pang isang oras matutuyo na yung lahat. So, kailangan lahat pinturahan natin ng puti, pati yung likod. Bakit kailangan muna natin pinturahan ng puti? Puti. Kasi pag hindi natin siya pininturahan ng puti, makikita yung mga sulat sa dyaryo. Okay. So para matakpan, Oo. kailangan yung puti. Saka para mas matingkad yung kulay. Okay. Sige. So mga bata, kayo na rin ang bahala sa kung anong klaseng disenyo ang gusto ninyo para mas lalo pang mapaganda ang inyong paper mache pencil holder. Salamat, Kuya Jason. Wala nga naman, Francesca. Salamat, Ate Pia. Hulog ka talaga ng langit. Sa mga bata ngayong Earth Day, pwedeng-pwede kayong gumawa ng Earth-friendly project tulad nito. Ang kailangan nyo lang, simpleng-simpleng materyales at tatandaan ninyo na yung mga lumang akala nyo pwedeng itapon, pwede pang gamitin. Susubukan nyo rin, ha? Paano gumawa ng paper mache pencil holder? Mga kailangan, lumang baso o lalagyan ng ice cream, tissue paper, tubig, lumang paper plate, pentel pen, mga sanga, cardboard, mga lumang dyaryo, masking tape, gunting, acrylic o tirang pintura, paintbrush at gawgaw. Paano gagawin? Gumupit ng hugis bilog na karton. Gupitin ang gilid nito hanggang maging hugis bulaklak.
Ilubog muna sa tubig ang tissue paper. Pagkatapos, ilubog ito sa gawgaw na pandikit at saka ihulma o i-mold ito sa gitnang bahagi ng bulaklak. Idikit ang sanga sa likod ng bulaklak na karton gamit ang masking tape at siguraduhin hindi ito matatanggal. Tapos, idikit ang kabilang dulo nito sa lumang baso o ice cream pint. Para sa base ng pencil holder, gupitin ang gitnang bahagi ng paper plate o natirang karton. Idikit ito sa ilalim ng lumang baso gamit ang masking tape. Kumuha uli ng tissue paper, ilubog sa tubig at gawgaw na pandikit bago ihulma o i-mold ito sa ating base. Pwedeng gumawa ng iba't ibang hugis dito tulad ng mga halaman at bundok. Pwede rin gumamit ng dinurog na lumang dyaryo. Balutan ng lumang dyaryo ang baso. Kumuha ng dinurog na dyaryo, ilubog ito. Kapag puno na ng dyaryo ang baso at ang bulaklak na karton, pwede na itong patuyuin. Kapag tuyong-tuyo na, pwede nyo na itong kulayan at lagyan ng iba pang disenyo. Ayan! Tapos na ang ating paper mache pencil holder. Uy, Francesca! Francine! Saan naman kayo pupunta ngayon? Natapon na po namin to. Hay, yung toilet paper tube! Ba't niyo tatapon yan? Sabi po ni Mami, basura po to. Ah, ganun ba? Teka, basura nga yan. Kaya lang, alam ko pwede pang gamitin yan eh. Ano po yun? Ano nga ba? Saan natin gagamitin? Alam ko na. Pwede natin gawing laruan. Doon pa, paano po yan, Ate Pia? May kaibigan ako si Zara. Magaling gumawa ng laruan yon. Gusto niyo puntahan natin? Sige po. Tara, puntahan natin. Hi, Zara! Hello, Tia. Zara, ito yung mga kaibigan ko, sina Francesca at Francine. Hi, Francine. Hi, Francesca. Si Ate Zara. Zara kasi, meron silang dala-dalang mga toilet paper tubes. Pwede ba namin tong gawing project? Gamit ang mga to, pwede tayong gumawa ng binoculars. Ayan, so gagawa tayong binoculars. Okay lang yun sa inyo? Sige, gawa tayo. And ano ba yung mga materyales na kailangan? Kailangan natin ng mga toilet paper tubes, lumang dyaryo, acrylic paints or poster paints, tubig, paint brushes, kailangan din natin ng glue, kahon ng posporo, wala na siyang laman, gunting, art paper, at masking tape. Pwede rin gumupit ng mga pictures. Okay, sige. So, bali, Zara, ano yung una natin gagawin? Okay, so ang unang step, kumuha tayo ng toilet paper tube na magkasing size. So, pagdudugtungin natin siya, gamit ang masking tape. Kumuha ng 2 tubong karton ng tissue paper. Idikit ang 2 tubong karton. Tapos, kulayan ito gamit ang pintura at hintayin matuyo. So, ngayon, napinturahan na natin. Patutuyuin na natin. Kasi Habang hinihintay natin itong matuyo, gumawa muna tayo ng iba't ibang disenyo mula sa makulay na papel. Pwede rin gumamit ng mga lumang magazines. Kahit anong design o hugis na maisip ninyo, pwede. Teka muna. Tandaan, humingi ng tulong kina ate o kuya sa paggupit at paggamit ng gunting. Eto, Zara, mukhang tuyo na to. pwede na nating lagyan ng design. Kapag tuyo na ang pininturahang tubong karton, kumuha ng glue at isa-isa nang idikit sa tubo ang mga ginupit ninyong hugis o disenyo. O di ba mas gumaganda na ang itsura ng ating binoculars na karton? So, Zara, ano yung susunod natin gagawin ngayon? Pwede na nating lagyan ng design yung kahon ng posporo. Okay. Okay. Pero ngayon, pwede na nating hindi siya pinturahan at balutan na lang ng art paper. Okay, sige. Ayan, pwede na natin silang pagdikitin. Okay, para mabuo na natin ang ating binoculars. So, lalagyan natin ng pandikit, yung gilid ng binalutang posporo, kahon ng posporo. Okay. At kunin nyo nga yung mga yung mga Ayan, hawakan nyo para kay Ayan, Ate Zara. Okay. So, kakabit natin dito yung isa.
At So, kailangan madiin yung pagkakadikit natin para hindi mahulog. Sige, tatanggalin mo tanggalin po. muna natin to. At saka, dyan. Ayan. Tapos, iiwanan natin muna sila para matuyo. Sige, sa mga bata, sa susunod na may makita kayong toilet paper tube sa bahay ninyo na itatapon na ni ate, ni kuya, o ni nanay tsaka ni tatay, sabihin niyo sa kanila, wag muna dahil gagawin niya yung binoculars. Sana magustuhan rin nila. Paano gumawa ng binoculars na karton? Mga gagamitin, 2 pirasong tissue paper tubes, kahon ng posporo, gunting, glue, makulay na papel, iba't ibang kulay ng pintura. Paano gagawin? Una, kumuha ng 2 tubong karton ng tissue paper. Idikit ang 2 tubong karton, tapos kulayin ito gamit ang pintura at hintayin matuyo ito. Gumupit ng iba't ibang disenyo at hugis mula sa makulay na papel o pwede ring lumang magazines. Tandaan, humingi kayo ng tulong kina ate o kuya sa paggupit ng mga papel, ha? Pagtuyo na ang tubong karton, kumuha ng glue at idikit sa paligid nito yung iba't ibang hugis o disenyo na ginupit ninyo kanina. Tapos, kunin ang kahon ng posporo. Gamit ang pintura o makulay na papel, lagyan din ito ng kahit anong disenyo na maisip ninyo. Tandaan, kung may naiwang palito ng posporo sa loob ng kahon, huwag niyo itong sindihan at paglaruan. Idikit ang 2 tubong karton sa magkabilang gilid ng kahon ng posporo. Hintayin itong matuyo at ayan, pwede nang paglaruan ang ating larga vista o binoculars na karton. O mga bata, meron din ba kayong kakayahan sa paglikha at galing sa sining? Itawag nyo lang sa amin dito sa Art Angel sa 928-5172 at bibisitahin namin kayo para naman makita namin ang inyong mga masterpiece at para mabigyan kayo ng pagkakataon na sabihin, art ko to! Hi, Ate Pia. Ako po si Johan Blanche Diaznar. Ang hilig ko po ay mag-basketball at mag-drawing. Madalas ko pong i-drawing si Trunks ng Dragon Ball at si Ash ng Pokemon, tsaka po si Spider-Man, at po si Bruce ng Beyblade. I-drawing ko po ito nung 7 years old ako. Pag dinodrawing ko si Takao, inuuna ko ay ang kanyang muka. Pagkatapos, ang kanyang katawan, nilalagyan ko siya ng mata, ilong, tsaka bunganga. At pwede nang kulayan ang kanyang buhok at sinturon. Ito si Takao ng Beyblade. Ako si Johan Blanche Diaznar. O mga bata, nagustuhan niyo ba yung mga art project natin ngayong araw na ito? Di ba talaga namang earth-friendly? Nakagawa tayo ng binoculars. Ang gamit lang natin yung toilet paper tubes sa tulong niya ni Ate Zara. At nakagawa pa tayo ng paper mache pen holder sa tulong naman ni Kuya Jason. Yung mga gamit lang natin doon, yung akala nating basura at patapon na. So tatandaan nyo ha, yung mga akala nyong basura, baka gamitin pa natin yan sa mga susunod na art adventures. Lagi niyong tatandaan dito sa Art Angel. Kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Hanggang sa susunod, ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel. Bahaghari na kay ganda ay sumusunod.